Hello, assalamualaikum mga lalabs, mga vayo. Agoy, Ateneo na naman ang involved dito. At ano to? Ang ganda ng record ng Ateneo ngayon na. Congratulations, Ateneo. Nako. Last month yata, in 2 months, dalawang insidente ng pamamaril dyan sa mga eskwelahan na una doon sa Leyte ba yun na kung saan ang involved ay ang anak, ang nanay yata o tatay ay isang pulis. Bakit ba lahat ngayon halos nang involved ng mga estudyante sa Pilipinas, ang mga magulang nagtatrabaho sa gobyerno? Ito naman ngayon, dalawa ang patay sa insidente ng pamamaril. Ito, students. Diyan sa Zamboanga. Dito, yan. Basahin ninyo doon. Ateneo de Zamboanga. Yan. So, ito. 2 students including the alleged gunman died following a shooting at a school in Zamboanga City on Tuesday, August 18. So, ngayong araw na to nangyari. At ito pa ang nakakatawa dahil bakit? Baril na ginamit sa Ateneo de Zamboanga University, pagmamay-ari pala ng Bureau of Customs. Ayan. So, yung tatay ng kriminal dito ay nagtatrabaho sa Bureau of Customs. So, yung tatay ba dito, masasabi natin ay isang burara, pabaya, dahil hinahayaan lang niya siguro kung saan-saan niya ilalagay ang kanyang baril at nakuha ng kanyang anak na mayabang at kung ano-ano ang ginagawa doon sa eskwelahan. At honor students pa daw ang kanyang anak. Naging honor pa, tapos may sayad. Ay nako, siya ngayon yung honor students criminal or student criminal. So, kinimpirma ng Bureau of Customs Commissioner na si Ariel Nepomuceno na pagmamay-ari ng ahensya ang isa sa mga baril na ginamit sa insidente ng karahasan sa Ateneo de Zamboanga University. So, kaninang umaga dyan sa Pilipinas. So, ayon kay Nepomuceno, inisyo ang baril kay Lieutenant Lars Jalani, ESS District Commander ng Zamboanga City Port. Siguro, ilan na kaya yung nanakaw ng taga-custom na ito na si Lieutenant Lars Jalani dyan sa pantalan ng Zamboanga. Ano kaya yung mga racket dito for sure? Alam naman natin, pag customs, ang dami diyang mga hindi magandang ginagawa ng mga nagtatrabaho dyan. Dagdag pa ng Customs Chief, si Jalani ang ama ng grade 9 suspect na di umanong namaril sa Ateneo de Zamboanga. Tara, sosyal Ateneo de Zamboanga, nag-aral ang anak ni Lars Jalani. Sosyal. Magkano kaya ang sahod nitong tatay na to? Na kung saan ay afford niya magpaaral ng isang anak sa Ateneo de Zamboanga. So, isa pa to sa questions. Ay, grabe, no? So, mga marami siguro itong mga ginagawang kabalbalan dyan sa Bureau of Customs, kaya afford niya magpa-Ateneo ng isang anak. Pansamantala munang nirelieve sa pwesto si Jalani bilang local port police chief habang isinasagawa ang investigasyon sa insidente sa pamamaril. So, ano namang mangyari dito? Absuelto na naman ba ang anak ng nakapatay dahil ang tatay nasa gobyerno? Covered na naman ba ito ng administrasyon ni Bongbong Marcos at sasabihin hindi iniya iyon sinasadya at palabasin nila na may mental health problem? Kasi ganito kadalasan kahit sa ibang bansa kapag may napatay
Ilang beses ako nanood ng documentary. Kunwari, magpapa-check up sila doon sa psychiatrist na ito yung bata, ito yung tao na to. May problema sa pag-iisip kaya para ma-absuel to. Ganito yun. Tapos sinibak daw. Ang ama ng estudyante na walang kwenta yun. Sibakin mo man yung tatay. Walang kwenta. Dahil ang tatay ay isang dugyot. Pabaya, hambugiro to for sure. Kaya yung anak nagmana sa kahambugan ng tatay dahil nasa Bureau of Custom nagtrabaho. Kaya na siguro itong bata, kaya niya gumawa ng krimen dahil sabi niya, nasa custom ang tatay ko, Marcos ang administrasyon ngayon. Kaya kahit makapatay ako, hindi siya makukulong. Covered ako ng juvenile law ni Kiko Pangilinan. Oy Kiko, potang ina mo talagang animal kang, hayop kang, unggoy kang, pangit ka. Andito na naman, marami na naman ngayong namamatay ng mga estudyante at ang bumaril ay minor de edad, hindi pa kayang ikulong dahil sa putang ina mong batas na kinopya mo na nga lang sa Amerika, palpak ka pang hayop ka. Sana si Kiko Batching na lang yung namatay dito Para iwan ko ba bakit yung Senado? Bakit hindi kayang i-amend ang batas ni Kiko? Pagsasampalin nyo si Kiko dyan sa Senado kung maglaki ng mata sa inyo. Ayan ang daming namatay ngayon. Di lang to. Nung mga nakaraan pa. Ang daming mga krimen dito sa Pilipinas na mga nire-rape ng mga kabataan, pinapatay ng mga adik na mga minor de edad, walang kaso. Kahit pulis ayaw humuli. Dahil covered sila ng juvenile law ni Kiko Pangilinan. At bakit kasi pinirma ng kung sino mang putang inang presidente din yun na pumirma dyan? Pinoy ba yun? Buisit. Walang hustisyang nakukuha ang mga pamilya ng mga namatay sa ganitong kaso. Anyit, binoto-boto niyo pa si Kiko dahil sa paiyak-iyak ni Sharon, mga hayop kayo. Ito ngayon. Anong mangyayari dito ngayon? Hanggang iyak na lang yung mga nanay. Tapos babalita sa media, idadivert pa nila sa kung ano-ano. Samantalang si Kiko, ayon, lumaki ang mata, kaupo dyan sa Senado. Tapos kayong mga nanay na namatayan ng anak na nabaril ng estudyanteng minor de edad, hanggang paghiyaw na lang kayo. Dahil dito. Ito yung mga resulta ng mga magulang na mga pabaya sa mga anak. Ulitin ko, mayabang din siguro ang tatay nito dahil mataas pala ang katungkulan dyan sa sa custom. Kaya yung anak mayabang din. So, anong mangyayari dito ngayon? Case dismissed ba ito? For sure. Wala itong mangyayari dahil ikukulong lang itong bata na ito na honor student pa daw doon sa DSWD ng 2 taon pagkatapos niyang pwede na palabasin o kung ano pa man ang gagawin nila dyan na mahilot. Samantalang yung mga nabaril niya namatay, andoon na kung saan. Na tinanggalan din nila ng karapatan at mabuhay yung mga estudyante na yun na magkaroon man lang ng kanilang matupad man lang ang mga pangarap sa buhay kung ano ang gusto nila. Diyos ko po. Oy, John Beck Rimulya. Saan na? Di ba nangako ka, John Beck, na wala nang mangyayaring ganitong insidente? Yung mga magulang magiging masaya na, mas masaya pala yung ganito dahil sunod-sunod na ngayon yung pagkatsugi ng mga estudyante. Nangako ka, John Beck Rimulya, bakit hindi mo natupad yun? Dahil wala. Hanggang drawing lang.